Guys, for today's video, medyo I'd like to share this kasi parang medyo alarming siya. Though it's not yet proven na ganito yung nangyayari, which is meron daw nang hack ng debit card ni GoTyme. Yan. So, tinatawag daw nila itong BIN attack or Bank Identification Number attack. Ano ba itong BIN attack na to? Well, samahan niyo ko, sabay-sabay nating pag-aralan yan. Sit back and let's discuss. Come here daw. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yun ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so habang nagre-research ako ng new updates about digital banks and GoTyme nga, I came across this Reddit thread about GoTyme. Okay, so ito, naka all caps pa with lots of exclamation point. Basahin natin ha. So, nadali ng BIN attack yung GoTyme ko and nakuhanan ako ng 8K plus at kinontak ko si GoTyme. Una, sa call 30 minutes. Ayan. So, yun nga, sabi niya nadali daw siya ng BIN attack. Hindi ko alam kung paano niya nasabi na BIN attack yung nangyari sa kanya. Pero, continue natin. Una sa call, 30 minutes ako naghintay, walang agent. Sunod sa FB, puro bot ang kausap. Sunod sa email, walang response at nag-post na din sa community pero decline nila post ko. Siguro kasiraan nila, lol. Kaya nag-try ulit ako tawagan sila, waited for another 25 minutes for the CS and sabi niya ay di sila nagdi-dispute at 100% na hindi mababalik ang pera pero pinag-intay ako ng update at gusto niya ako ang kakausap sa merchant na nagbawas sa account ko. My God. Nangyari na din siya sa BPI account pero na-dispute yung sa akin sa BPI dahil in-investigate nila na hindi ako yung nag-transact. Grabe, GoTyme, balik nyo pera ko. Ano to? Customer frustration to. There are two issues here. One is the sinasabi niyang BIN attack o ipagpalagay na lang muna natin na nawalan siya ng pera sa kanyang GoTyme account. Pangalawa is yung hindi maasahang customer service ni GoTyme. Bakit? Kala ko ba one of the minamarket ni GoTyme is that you can talk to a real person instead of bot kay GoTyme. Hindi natin alam. Well, continue natin. Okay, so meron nag-reply sa kanya. Sabi dito, would suggest a detailed email complaint sa BSP daw. So parang dahil ganun na yung na-receive na reply sa kanya ni GoTyme, dumiretso na daw siya kay BSP. Actually, sa lahat ng transaction natin for our e-wallets and digital banks or online banks or even banks, we can go over kay BSP para tulungan tayo sa ating reklamo. And kung makita naman ni BSP na valid naman yung dispute natin, well, actionan niya ni BSP at kakausapin niya yung banks or company na involved. So, ganun kadalasang ginagawa, parang final resort. And kapag kinapin nyo na or nagreklamo na kayo kay BSP, napakabilis kumilos ng mga kumpanya. Yun, dati may alam ako na problema sa mga GCash, kinakapi si BSP. Nako, yung mga 48 hours na turnaround time nila, naging 1 day na lang. So, yun nga yung sabi nung isa, ganun din ginagawa niya. Sabi naman na JM, sa mga nababasa kong issue about digital banks na may ganitong senaryo, gumalaw sila nung inireport na sa BSP. Try mo din, tiklop yan sila. Haha. If di mo alam paano mag-complain sa BSP, search mo na lang kasi di ko pa nasusubukan. Before we continue, ano nga ba itong BIN na to? Okay, yung BIN is an acronym for Bank Identification Number. Basically, sa mga ATMs natin or sa mga credit cards natin, the first 6 digit identifies the originating bank or the bank service provider. For example, sa GoTyme, ayan, 460186. Yun yung bank identification number ni GoTyme. Okay, so alam na natin yung BIN. Ano naman yung modus or bakit tinawag na BIN attack? Well, basically, itong mga hacker gumagamit ng software. So, itong software na to is pino-force nilang mag-create ng combination. Like for example, alam na natin na yan yung originating bank.
Ganyan ang start ng numbers ng bank. So, ang gagawin na lang nila is magra-random generate na lang sila ng mga numbers para makumpleto yung 16-digit number. At the same time, with that number, i-prepare nila yan sa CVC at saka sa expiry date. So, as in, basically, random lahat ng pag-create. Parang kung alam niyo yung mga software na ginagamit sa pang-hack ng mga password, ganyan, nagka-create din ng mga combination and ine-enter. So, parang ganun. Tinatawag nila itong brute force. Parang sinasadyang atakihin gamit na manual na combination ng mga numbers. So, brute force accessing ang ginagawa nila. So, syempre, dahil computer naman yan, randomly generated, and yung gagawin nilang transaction is hindi naman by tao. Computer program din na magtra-transact. So, basically, gagawin muna nila dyan is magta-transact sila ng maliit na amount, either 50 pesos, and then eventually, nag-transact ng mas malaking amount na. So, ganun yung sistema para ma-check nila, ito, active na card number to, and then, once na alam nilang active na, doon sila magta-transact ng malaki. Meron daw mga payment gateway or mga merchants na hindi na nagre-require ng OTP. Basically, mga old system pa sila. Na ang nire-require lang is the 16-digit card number, the CVC, and the expiry date. Kung doon nila ine-enter yon, possible nga na ma-charge yung card mo. So, di ba, nakakatakot. Anong gagawin natin para maprotektahan tayo sa tinatawag na bean attack? Guys, hindi ko dinidiscuss to dahil issue to with GoTyme. Nagkataon lang na ang tinarget nila ngayon is mga GoTyme account holders. Pero, nangyayari din po yan sa iba't ibang banks. Merong BPI, merong GoTyme, and merong Maya. Though, iba pa guys, yung merong nangyayari sa GCash, yung nagka-cash in sa Bingo Plus 88 ba yun? Dahil hindi rin yun nagre-require ng OTP, kaya mabilis malimas ang GCash balance nyo kapag yun ang ginawa. Well, ngayong alam na natin yan, paano ba natin maproprotektahan ang sarili natin? Well, nung nabasa ko yan, sinigurado ko na nakalock lahat ng mga cards ko. Ayan. Ito, katulad nito, sa Uno Bank, di ba? Meron nakalagay na lock your card. Sa BPI ko naman, may nakalagay na temporarily block your card. So, ginawa ko is talagang pinagbablock ko temporarily sa BPI, and then nilock ko yung mga cards ko sa C-Bank, meron akong pera. C-Bank, Own Bank, Zed, yung mga credit card ko, pinaglalak ko rin yung access ko doon. Medyo inconvenient nga, pero I know na all transaction, kapag nakalock yung card ko, is hindi magpo-push through. Ngayon, we just need to be mindful na pag gagamitin natin yung card natin is i-unlock natin. So, for now, wala tayong ibang magagawa kung hindi i-lock yung mga debit cards natin. Well, additional na security daw dyan dapat na ini-implement dapat sa lahat ng payment gateway is the OTP. Which is, meron naman na, pero mapapansin din natin talaga minsan na may mga transaction tayong hindi na nire-require ng OTP. Lalo na kung naka-link tayong account natin doon, parang wala ng OTP na dumarating. Katulad ni Shopee, kapag na-link mo na yung credit card mo doon or debit card mo, pwede ka na mag-purchase ng hindi nag-e-enter ng OTP. O yan, di ba? Kung ganun yung mangyayari sa inyo, ang pinaka-safeguard na lang talaga natin is to lock or temporarily block our card. Guys, ito pa, additional scenario. Sabi na itong isa nag-reply, OP, same thing happened to me last Saturday. Nabawasan ako ng 5.6K dyan sa GoTyme. May nag-order from abroad sa Domino's US. Domino's pa, pizza. Purchase attempt sa jewelry store, itong nasa Peak Edge shoe store. Hindi na nag-push through yung last 2 kasi wala nang balance and nilak ko na yung card. Gamitin natin picture ng isang Redditor natin, no? Kita nyo? Tapos, yan, failed na decline kasi nilak niya na yung card. Okay, and then sabi niya dito, just last Saturday talaga ako nagka-problema sa GoTyme. I always use the debit card to purchase sa Shopee or Lazada and physical stores like Lawson Convenience Store. Pero something is off with GoTyme lately kaya inireport ko na sa GoTyme ang incident and filed a complaint sa BSP since no OTP was issued sa text when the purchase pushed through doon sa 5.6K amount na nawala sa akin. Yeah, knowing that this is happening to many users, this is probably a BIN attack or bean attack. Dapat bigyan tayo ng option ni GoTyme to turn off online transaction while still allowing withdrawal and POS system. Well, may point nga yun. Siguro si BPI, si BDO, merong ganong option na transaction international, yung mga ganon is na to turn off. Okay, and yung isa pang issue natin dito is hindi daw ganon ka-convenient ma-reach ang customer service ni GoTyme. This is apart from what they are advertising na magandang
customer service ni GoTyme. So, base yun sa sinabi ng Redditor natin. Well, nakakakaba talaga tong bean attack na to. But again, paulit-ulit ko sinasabi ngayon na the only way now for us to safeguard yung money natin from our banks is to make sure na nakalock yung mga ATM cards natin or debit cards natin or yung mga credit cards natin. Okay. For our question of the day, naniniwala ba kayo dito sa tinatawag nilang bean attack? And to safeguard yourself, kahit inconvenient sa'yo, okay ba sa inyo na lagi na lang natin ilalock yung mga debit cards and credit cards natin para walang unauthorized access? O hindi na lang kasi cost talaga to ng inconvenience? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay shoutout ko muna pala yung Redditor natin na si NextCockroach7544. Shoutout po sa inyo and sana naging okay na po yung nireport nyo kay GoTyme. And for our shoutout today, shoutout kay at Rene Valieramos 994. Sabi niya, shoutout po sir. Sana ma-shoutout ako, sir. Ayan. At Rene Valieramos 994, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!